Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. So ngayon mga kapatid, 100% na daw siya na babalik sa simbahan. Lagi na siyang nag-attend ng misa. Simulang, ilang araw kayo dito? Ano kami pa? More than 2 weeks. More than 2 weeks. So ngayon ay nag-decide na siya na babalik sa simbahan. By birth, Katoliko po siya. At ilan kayong mga pastor ngayon sa altar worship doon sa lugar ninyo? Marami pa. Marami kayong pastor. So, ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? Ng Katoliko. Sa Katoliko. Nakatikais ka ni Brother Jando, no? So, marami kang tanong ni Brother Jando. Musta man, nasagot ba niya? Nasatisfy ka sa sagot niya? Malinawan ako pa. So, ano ba yung rason na bumalik ka sa simbahan dahil sa katotohanan? Nalinawan ka? So, katikisam. Ano ba yung isa sa mga nakapamulat sa iyong isipan? Pastora, anong palayaw mo? Marilo. Marilu. Pastora Marilu. Pero ngayon, hindi na siya pastora. Alam na ba ito sa mga kasamahan mo? Kailan? Hindi pa. So, ano ba yung bukas sa iyong isipan, nakapag-decide ka 100% na babalik sa simbahan? Na naintindihan ko na ang Katolik talaga ang teaching of the start. So, siya lang ang may direct connection. No? During sa catechism yan ni Brother Jando, wala nang ibang simbahan na makabalik panahon sa mga apostol. So, yan ang isa sa ano pa yung mga nakapabukas sa isipan mo? Na ang pari lang ang appoint ng God para mag-lead ng simbahan. Sa simbahan. Ilang oras kayo nag-catechize with Brother Jando? Matagal yun, marami akong tanong. Marami kang tanong sa kanya. Yes. At nasagot naman lahat. Satisfied ka sa mga sagot ni Brother Yes, Jando. Father. So anong mensahe mo sa mga nanood natin ngayon na nandyan pa sila sa simbahan pero akala nila ito ay galing ni Kristo, tatag kay Kristo, pero hindi pala. No? Ano mensahe mo si Pastora Marilu? Magbalik na tayo sa Katolik ngayon. Ito naman talaga ang tawag dyan. Original. Yes. Wala nang iba. No? So, sinong ang nag-ordain mo bilang pastora? So, hindi na natin mention yung pangalan ng pastor. So, yung pastor ninyo, marami ba kayong na-ordinahan? Yung kabatch mo? Ilan kayo? Mga 20. 20. So, meron ka nang dinalang, simbahan. Yeah. Ilang membro? Maliit lang kami kasi nasa sityo lang kasi kami. Sityo. Pero ilang family family 10 families. households? Yes. 10 families. Yan ang mga membro ng altar of worship sa sityo. So, marami pala. 10 pamilya, member mo. So, ngayon kung ano kaya ang masasabi nila na ngayon ay bumalik ka na sa simbahan. Akala mo yung altar of worship nung una, yun talaga ang simbahan na tunay. Akala ko pareho lang. Pareho lang. Pareho lang naman. Diyos lang naman ang Diyos. sinasamba. So, yun ang nasa likod ng isipan mo. Pwede lang ako mag-transfer ng simbahan. Dahil parehong Panginoon naman lang yun. No? So, walang kaibahan. Pero ngayon, after catechism, anong masasabi mo? Naintindihan ko na Naintindihan mo na Katolik yung talaga. malaki din ang kaibahan. No? Dahil opinion lang sa kanila at sa atin is official statement ng ating inang simbahan. So, yan ang mga magandang balita natin. Si Pastora Marilu, Pastora? Lamanilaw po. Lamanilaw. So, bumalik na sa simbahan dahil naliwanagan na siya. At kasama mo pero yung anak mo ay hindi na converted mo. O Catholic ba yung anak mo? Dahil hindi pa nabinyagan hanggang ngayon, di ba? Ilang bata ninyo? 6. 6. So, silang 6 hindi pa nabinyagan. Hindi.
So, mas mabuti na sa pag-uwi ninyo dun sa parokya ninyo, lapitan niyo yung pari para kayong dalawa din makareceive ng sacrament of matrimony. At makareceive din sila lahat ng sacrament of baptism dun sa parokya. Anong parokya dun sa Agusan? Sakop kayo? San Roque din. San Roque. Saan sa San Roque? Saan sa Agusan? Loreto. Sa Loreto. Oh. So yan, lapit kayo. Pag uwi ninyo sa parokya ninyo, puntahan nyo yung pari para formally nakatanggap ka naman ng sacrament, hindi ka naman biniyagan uli dahil valid naman yung bautismo sa pagkabata mo bilang Katoliko. So, nakatanggap ka na din ng sacrament of confession, di ba? Ang catechism. So, ngayon is profession of faith. Depende sa parish priest, ang pa-undergo bago ka maging ganap na Katoliko, no? Sa pamagitan ng pagbinyag. So, kung pamilya, yung asawa mo ay member ba sa altar of worship? Yung husband mo? Yes. Full family kami. Whole family pala. Babalik sa simbahan. So, ngayon ko na nalaman mga kapatid, 6 na mga anak, na 8 sila lahat. 8 sila? Kayo lahat? Babalik sa simbahan. So, ngayon mga kapatid, buong pamilya pala. La Malilaw family sa Loreto, Agusan del Sur. Agusan del Sur? Yes. Di ba bago lang ako pumunta doon? Malayo kami pa doon. Malayo kayo? Nasa bukid kami. Nasa bukid. So mga kapatid hindi lang pala, akala ko si Pastora lang ang bumalik. Akala ko Katoliko yung... So active kayo buong pamilya sa altar worship. May Pastora kayo. Yung mga anak ko, sa leader. So leader. So, grabe. Ang biyaya ng Diyos. Akala ko siya lang ang babalik. Buong pamilya pala. So, wala pang binyag. Just imagine, importante yung binyag. Kahit si Kristo walang kasalanan, nagpabinyag nagpabautismo Ano lang sa amin, Father, yung bautismo. Yung Yung nasa sapa. nasa sapa, sa ilog, no, yung bautismo. So, ang bautismo may 3 paraan. Una, pouring, sprinkling, and immersion. So, yung immersion, para to yun sa adult. Yung pouring at sprinkling, para yan sa mga bata. Please, mga bata. Pwede din sa mga malaki. Yung panahon ni St. Peter, possible, pouring yun. 3,000 yun Paano yung i-immerse? 3,000 sa isang araw, nagbinyag sila. So, possible it is a sprinkling. No? I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. No? Dahil ang daming mga tao. So, totoong paraan sa apostolic time, ang paraan ng binyag. Sprinkling, pouring, and then immersion. So, maraming salamat. Isa po yung milagro mga kapatid. No? Dahil mong pamilya pala. No? Nilaw family, pastora yung nanay nila, at song leaders, yung mga anak mo. So, song leader, yung mga maganda palang mga may talent sa pagkanta. Talented pa yung mga anak niya. So, grabe mga kapatid, magandang balita po ito. Maraming nasiyahan. Ang pinaka-nasiyahan nito ang Panginoon. Dahil sabi niya, may tupa pa ako na hindi sakop sa turil na ito. Kukunin ko sila upang maging isang kawan under one shepherd. And the one shepherd is Jesus Christ entrusted to Peter. Alagaan mo yung tupa ko. Kaya nga sa St. Peter, pinaka-importanting persona sa simbahan natin. Amen? So, wala ka nang dagdag, Pastora? So, maraming salamat. Mahiyain. No? So, salamat, Pastora. At yan po ang magandang balita ko sa inyo. Praise the Lord. So ayan po mga ka-Curious, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid!
Ito po si Kaburnov ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa. And God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Overio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesia.